Good day everyone. So, sa video na ito, tuturuan ko kayo about sa second Newton's law of motion or mas kilala sa tawag na law of acceleration. So, pretty much the same lang to sa mga tatlong unang videos about sa physics, which is about sa law of inertia or first Newton's law of motion. Ang pinagkaiba lang dito is gumagalaw na yung object natin. So, ayun lang. Sa specific example na ito, di ko na ituturo about dun sa box na nasa ano lang, nasa horizontal or yung ganito. Yan, yung ganyan. Di ko na ituturo about dyan kasi medyo madali lang yan. Siguro gagawa ko ng video about yan later on. Pero this time, paano kung merong object na nakahang or may tension siya, di ba? Meron tayong dalawang object, tapos may pulley sa kanilang dalawa na naghihila or nasa isang pulley. So, paano yun? Paano hahanapan ng equation? Paano hahanapan ng acceleration? Paano hahanapan ng tension sa gantong bagay sa second Newton's law of acceleration, second Newton's law of motion, rather. So, lagi yung tandaan, guys. Sa first Newton's law of motion, ang F-net natin or yung net force, alam naman natin yung net force, di ba? Ito yung lahat ng forces na nasa horizontal line or nasa vertical line, ay yung net force. Kung kunyari lahat ng forces, kung kunyari meron tayong friction, meron tayong weight, meron tayong normal force, yung sa y-axis, natatandaan niyo yung sa last video natin. So lahat ng forces doon na nasa y-axis is pag inad natin silang dalawa is mag-equivalent siya doon sa 0. Ayun yung sa law of inertia or sa first Newton's law of motion. Paano dito sa second Newton's law of motion? Well, instead na 0 ang F-net natin, so ibig sabihin lahat ng forces na nasa horizontal line or nasa vertical line, kung nasa x-axis man siya, meron tayong tinatawag na, ano ba yung mga nasa x-axis na forces? Meron tayong kinetic friction in this particular example, may kinetic friction tayo, may tension tayo, and etc. Kapag pinag-add natin lahat ng forces na yun, mag-equivalent yun sa mass multiplied by acceleration. So, hindi siya magiging 0, guys. Dapat ang net force natin is equivalent siya sa mass multiplied by acceleration. Tandaan nyo yung net force dun. Again, instead na 0 ang gagamitin nating net force, ang net force dito sa second Newton's law is mass multiplied by acceleration. So, diretso na tayo dito sa example. A block is 30 kg attached to a screen to a frictionless pulley. So, wala tayo ditong mu kinetic, wala tayo ditong constant number ng kinetic friction, etc. Ibig sabihin, wala daw siyang friction, di ba? Frictionless nga frictionless pulley. At the end of the string is hung with block A that has mass of 12 kg. So, same lang to sa first Newton's law. Gagawa tayo una ng free body diagram before tayo gumawa ng mga equation. So, ito. Lalagay tayo dito. Free body diagram. Ay, disclaimer lang pala. Kasi may mga bagay na rito na hindi ko na i-emphasize masyado kasi na-explain ko na to dun sa law of inertia. Kung nasabi ko na ba to kanina or hindi pa, napaka-similar lang naman ng way or yung mga steps dun sa law of inertia saka dito sa law of acceleration, sa first Newton's law saka sa second Newton's law. Ang pinagkaiba lang nila is yung mga sign ng ating forces. Malalaman nyo yun mamaya in this particular example. So, ayun lang. So, paggawa ng free body diagram, alam naman natin dito lahat ng forces na na-isolate sa isang bagay or free body diagram. So, ito daw ay meron tayong sorry. Sa example daw ay meron daw tayong block B. So, mag-drawing tayo ng box. Meron daw tayong block B na merong 30 kg. So, lagyan natin dito 30 kg. Block B. Then, naka-attach daw to. Gawa tayo na linya. Naka-attach daw to, at the end of the string, meron daw nakahang na block A. So, gagawa tayo ng linya. Gawa tayo ng pulley. Then, baba tayo dito. Tayo another string. Then, meron daw tayong block B na nakahang with 12 kg or tatawagan natin tong block A, di ba? Yan.
So, na. Tapos na tayo sa ano. Joke lang, hindi pa pala tapos sa free body diagram. Wala pang forces eh. So, again, gumawa lang ako ng ang tawag ito, visualization do sa problem. Meron daw tayong block B na meron 30 kg, tapos nakatouch to sa string. Tapos frictionless pulley, so wala tayong mu constant dyan, mu kinetic. Tapos, at the end of the string, meron nakahang na block A. Ito, na meron daw 12 kg. So, una, paano hanapin yung acceleration? Pangalawa, paano hanapin yung tension? So, tinuro na sa atin, sa mga kaklase ko dyan, tinuro na sa atin ng prop natin about sa formula ng acceleration. So, alam naman natin yung formula ng acceleration, di ba? Itinuro ni ma'am. Ito, yung A is equivalent siya sa mass ng box A multiplied by yan, multiplied by gravity over mass ng box B add sa mass ng box A. So, ayan yung alam natin na formula. So, kapag in-apply natin yung formula dito, malaman na agad natin sagot kasi meron naman na tayong mass, saka alam naman natin na ang gravitational constant is 9.8 meter per second squared, di ba? So, madali lang siya i-apply. Paano kung hindi natin alam yung formula na yon? So, ito yung purpose ng video na ito. Hindi ko uulitin yung mga sinabi ni ma'am, ayun, ng prof natin sa physics, pero gagawa ako dito na sa tingin ko na mas madaling gawin. Makikita nyo naman yung point ko mamaya. Ewan ko kung i-consider niya to sa ano, kapag exam ganyan sa quizzes, kung ganitong solution yung gagawin. Ewan ko kung i-consider niya. But anyway, sa tingin ko ito yung pinakamadaling gawin. Una, same lang siya sa law of inertia. Paulit-ulit ko sinasabi, no? Nakarindi na. So, same lang siya sa law of inertia. Una, gagawa tayo ng free body diagram. And then, isolate natin lahat ng forces na meron dyan. So, alam naman natin na meron tayo ditong tension. So, kuha tayo dito. Right now, tatapusin natin yung free body diagram natin. Sabi-sabi ako na equation, no? Di pa pala tapos yung free body diagram. So, again, dito, gagawa tayo ng linya papunta dito sa rope. Sa mga confusing dyan, ba't ako naglalagay ng linya dito? Na-explain ko na to dun sa first, second, or third part ng ating about sa law of inertia. So, lagi tayong gagawa ng invisible Cartesian plane. Ayan, Cartesian plane. Sige. Gawa na rin tayo dito ng exact. Invisible Cartesian plane, lalagyan natin dito X and Y axis. And then, saka tayo mag-isolate ng forces. So, una, pinili ko yung box B kasi gusto ko. Pwede naman unahin yung box A, pero dito sa box B, meron tayo X and Y axis. So, alam naman natin na meron tong tension. So, lagay tayo ng arrow papunta dun sa kanan. Meron tayong tension tension B, rather. And then, since yung given nga natin is frictionless pulley, so wala tayong kinetic friction dito. Now, tension B lang ba meron dito sa ano? Sa box B? Syempre, hindi. Di ba? Meron din tayo tinatawag ditong normal force. Sa y-axis, meron tayong normal force. And then, meron din tayong weight ng box B. Weight ng box B. So, alam nyo na naman about yan, di ba? Hindi ibig sabihin na porket naglagay tayo ng forces, hanapin na natin to lagi lahat. So, nasa tanong naman dun, kunyari, what is acceleration, what is tension? So, yung ibang forces is unnecessary to find them. Again, guys, naglagay lang tayo dito ng Cartesian plane ng X and Y axis. And then, in-isolate natin lahat ng forces na makikita doon. So, sa x-axis, nilagay ko lang yung tension B. Di na ako naglagay ng kinetic friction kasi nga, meron tayong given na frictionless pulley. And then, naglagay na rin ako ng forces along with the y-axis na meron tayong weight ng box B and ang normal force ng box B. So, even though guys na ito sabihin ko sa inyo. Kasi sa law of inertia, di ba? Kapag nag-isolate tayo dun sa free body diagram, lahat ng forces hanapin natin. Hanapin natin yung weight niya, hanapin natin yung normal force niya. Pero in this particular example, it is unnecessary na hanapin lahat ng forces dito kung meron naman tanong kung ano yung hanapin. So, in this particular example, acceleration sa tension lang eh. So, no need to find the normal force or weight ng box B. Naglagay lang ako dyan kung sakali magagamit natin siya para di natin makalimutan yung force na yon. At di tayo malito mamaya
kapag, uy, anong gagawin ulit dito? Kasi wala tayong forces dun sa free body diagram. Gets ba? Masyado ba mabilis magsalita? Now, after natin gawan to ng Cartesian plane yung box B, dito ako naman tayo sa isang box dito sa box A. So gagawa rin tayo diyan ng Cartesian plane, but this time y-axis na lang kasi nga dito naman siya nasa hindi naman siya nasa ano, 'di ba? Tawag dito, nasa horizontal plane. Ayun ba tawag dun? Basta di siya nakapatong sa isang object at nakahang lang siya. So meron lang tayo ditong y-axis. Ibig sabihin, meron tayong tension dito na mayroong maghihila sa kanya pataas. At meron tayong weight. Siyempre, yung bigat ng box. Weight ng box A. Ayan yung paghanap ng free body diagram. Kapag nalilito pa kayo about sa paghanap ng free body diagram, balikan nyo yung video ko about sa physics, dagdagan nyo yung views. De, joke lang. I mean, syempre para mas maintindihan, di ba? Balikan nyo yung video, ganyan. Balikan nyo yung video dun sa, part 1 ng law of inertia. Kasi mas in-emphasize ko doon kung bakit gagawa pa tayo ng Cartesian plane. Pwede naman diretso agad. Diba? So, after natin hanapin yung free body diagram ng ating problem, ngayon, dadako na tayo sa paggawa ng equation. This time, maglalagay tayo kung anong equation siya. Kung equation 1, equation 2, equation 3, para di tayo malito. So, maglalagay ako dito ng equation 1. Equation 1. Doon muna tayo sa box, dito muna tayo sa box. Box B. Doon sa nakapatong. So, this time, makikita natin kung anong equation na hanapin natin. Mag-base tayo dun sa ating question. So, sa question dito, ano daw hanapin natin? Acceleration and tension. So, ano bang forces meron dito sa dito sa box B na makikita natin sa problem na gusto nating hanapin? 'Di ba tension? So, meron tayong tension dito. So, ibig sabihin, ang tension B, meron ba siyang mga forces along with the x-axis? 'Di ba wala? So, ibig sabihin, equal siya sa MBA. Ayan na, meron na tayong MBA, MAA. So, same, gaya na sabi ko kanina, nung simula pa lang, same lang siya sa law of inertia. Pero dito, guys, mag-isolate lang ulit tayo ng net force, kumbaga. 'Di ba dito? Sa box B. Sa box B tayo focus Sa x-axis, meron lang tayo makikita isang force. Ayun yung tension. So, ibig sabihin, wala tayong i-add sa kanya kasi wala naman tayong friction eh. Mag-iiba yung equation natin kung may friction, but in this particular example, wala tayong any forces along with the x-axis dito sa ating box B. So, tension B lang siya. Froilan, bakit MBA? Bakit must be acceleration? Di ba nga ang net force natin is equivalent sa mass multiplied by acceleration. Nasaan box ba tayo? Di ba nasa box B? So, ang nilagay ko, mass ng box B multiplied by acceleration based dun sa ating pinaka-equation na ang summation daw ng F net is equivalent to MA. Gets? Again, instead na 0 ilalagay natin kasi hindi naman na inertia ang tinutukoy dito, hindi naman na yung object natin is at rest, kundi gumagalaw na. So, instead na 0, ang ilalagay natin, mass multiplied by acceleration, mag-iiba lang yung neto, yung subscript ba tawag dito, yung nasa baba. Yung subscript dito, kasi nga, may dalawang box tayo guys eh. So, i-identify natin anong box yun. Katulad nito, di ba, tension B kasi nasa box B. So, ano ba yung equivalent ng tension B? Alangan naman maging mass ng box A yan. Ang layo nun. Ano yung tension dito? So, ibig sabihin, ang tension B, equivalent yan sa mass B multiplied by acceleration. Gets ba yun? Ayun lang. Gagawa lang tayo ng equation. Ito yung sa equation 1 lang. Dami kong ini-explain, no? Baka mas nalito na kayo sa sobrang dami na explanation ko. Anyway, after that, meron na tayong equation 1. Babalikan natin to mamaya. Kasi bakit? Di naman na agad natin ito masasagutan eh. Alam natin meron na tayong mass ng box B which is 30 kilograms, di ba? Wala pa naman tayong acceleration sa tension eh. If two variables are unknown, we cannot, proceed to the equation or paano natin masasagutan yun? Wala naman value yung dalawang equation, di ba? I mean, yung dalawang variable. So, next, gagawa tayo ng equation 2. Ano yung equation 2 natin? Tapos na tayo dito sa di ba, box B.
Pwede naman gusto mo ilagay dito pero sabi ko nga unnecessary na gawin kasi ay meron pa tayong isolating, meron pa rin tayong net force dito sa y-axis pero that is unnecessary na kasi nga acceleration and tension lang hanapin natin. Even though it is unnecessary, sama na rin natin tong weight ng box B sa normal force para mas maintindihan or mas ma-emphasize ko yung sinasabi ko rito na hindi ko masabi-sabi, di ba? Okay, sa equation 2, meron tayong weight ng box B. So, meron tayo ditong weight ng box B. Tapos, add natin sa normal force is equivalent yan sa mass, syempre, ng box. Yan, MBA. Again, kaya D0 nilagay natin kasi yun nga, Fnet natin dapat mass multiply by acceleration. So, instead na 0 ilalagay natin, mass multiply by acceleration ang ilalagay natin. So, this time, ano yung magiging natin? Siyempre, yung WB, kasi nga pa-downward yung force niya, di ba? So, negative WB yan. Tapos, ang normal force natin is pa-upward. So, positive N yan. So, pag pinag-add natin yung dalawa, or yung summation ng net force, is equivalent yan sa mass ng box B multiplied by acceleration. Next equation, ito yung nasa box B. Paano yung nasa box? Paano yung nasa box? Box A, or yung nakahang. So, meron tayong equation 3. Ngayon, hanapin natin yung forces na meron sa y-axis since wala naman tayong x-axis dito. Ano ba yung mga forces meron sa y-axis? So, meron tayong tension A plus sa weight ng box A is equivalent yan sa mass ng box A multiplied by acceleration. Alam nyo na yung paano nangyari to Hindi ko na iuulit, paulit-ulit lang tayo, magkakaroon ng abundance sa So, ngayon, isipin natin ano yung magiging dito, ano yung magiging sign. 'Di ba sa law of inertia, kung ang tension A is pa-upward to, ibig sabihin positive. Kapag lahat ng force na pa-downward, gagawin natin negative. This time hindi ganun. Bakit hindi ganun? Kasi guys, ang tension natin dito, ang pinaka-logic dito is, 'di ba sabi dito, a block is 30 kg attached to a string to a frictionless pulley. At the end of the string is hung with block A that has mass of 12. Hanapin natin acceleration and tension. So, yung acceleration may paggalaw, di ba? Siyempre, may paggalaw yung isang object. So, ano ba yung possible na mangyari dito? Usog ba yan dito? May pulley nga tayo dito, di ba? Gets ba? May pulley yan. Ibig sabihin, may tendency na babagsak yung dalawang box kapag nag-pull silang dalawa. Visualize. Kapag babaksak niyan, ibig sabihin yung tension natin, instead na pa-upward siya. So, downward yan. Bababa yan. 'Di ba? Kasi alam naman natin yung tension B sa tension A ay iisa. So, kung pa ganun yan, di pa ganun dapat yung tension A natin. Hindi pa taas. Ano yung magkaiba sila ng pulley? Ano yung pa ganun? Ibig sabihin, kapag gumalaw to, dito gagalaw, aakyat? Siyempre, hindi. Pag gumalaw to, bababa din yung box natin. So, ibig sabihin, ang tension natin dito is siya yung magiging negative kasi ang dominating force dito is yung weight. Again, hahanapin mo dito guys sa free body diagram mo kapag nakahang yung object. Titignan mo kung ano yung force yung dominante. Kasi hantay na acceleration, ibig sabihin may paggalaw. So, hindi naman posibleng gagalaw yan dito kasi wala naman tayong force na magtutulak sa kanya, di ba? Wala naman tayong given na force na magtutulak sa kanya papuntang kaliwa. Ang meron lang is yung weight ng box A ay may tendency na babagsak siya kasi nakahang siya tapos mauusog tong box B papunta dito sa pulley tapos babagsak tong box A. Tama ba? So, ibig sabihin, ang dominante dito para magumalaw ang isang object is yung weight ng box A. And then, ang tension natin, ang direction ng tension natin na instead na pa-upward siya, bababa yan. Kasi nga, hinihila ng weight. So, ang dominanteng force dito is yung weight. Ibig sabihin, siya yung positive at negative yung tension. Yun na yung pinagkaiba nun sa law of inertia sa law of acceleration. After nyan, may equation 3 na tayo. So, ano yung next natin gagawin? Lahat naman ng forces na isolate na natin, di ba? Lahat ng Fnet force along with the x-axis na isolate natin. Lahat ng Fnet force along with the y-axis dun sa box B na-isolate natin. And then, na-isolate din natin lahat ng forces or distinguish natin lahat ng forces dito sa box A which is
y-axis lang naman, meron tayong negative tension A plus WA equivalent to mass ng A multiplied by acceleration. Paano ngayon yan guys? Next step. Di naman tayo pwedeng mag-evaluate agad dyan kasi wala naman tayong value ng dalawang variable. Wala naman tayong tension eh. Wala rin tayong acceleration. So, hindi natin siya masasagutan. Ngayon, dito na yung manggagaling tinatawag na manipulation of equation. Kung tama ba yung pagkakasabi ko o hindi. Magmamanipulate tayo ng equation. So, alam naman natin guys dito. Diba gaya ng sabi ko kanina. Alam naman natin na ang tension A is laging equivalent yan sa tension B kasi nasa iisang pulley lang siya. So, ibig sabihin, ang value ng tension B ay same ng tension A. Ano ba yung value ng tension B? Di ba ito? Mass ng box B sa acceleration. Gets ba? So, ibig sabihin, pwede itong maging ang tension A natin dito kasi same lang yan. So, meron tayong negative tension B, di ba? Plus W, A equivalent yan sa MAA. Tama? So, ibig sabihin, ang negative tension A plus weight ng box A ay same lang ng negative tension B plus weight ng box A ay maglilid to sa mass ng box A multiplied by acceleration. After that, evaluate natin or substitute natin yung value ng tension B. Ano ba yung value ng tension B? Ito sa equation ng tension B is equivalent yan sa mass ng box A ay na mass ng box B multiplied by acceleration. So, maglalagay tayo dito ng negative MBA plus WA equivalent to MAA. So, pinalitan ko lang yung tension B. Now, after that, pwede naman natin tong ilipat-lipat. Hindi pa. Alam naman natin guys na ang weight ay equivalent yan sa, diba ang equation ng weight is equivalent yan sa mass multiplied by diba, gravity. Yung mass multiplied by gravitational constant is equivalent sa weight. So, pwede natin i-evaluate yan dito. So, meron tayong negative MBA mass ng box B multiplied by acceleration. Add natin yan sa is MAG is equivalent sa MAA. Medyo nakakalito na ba? Wait, balik. Balik muna agad tayo So, kapag tapos na natin hanapan yung equation, lahat na nag-isolate or lahat ng net force dun sa ating free body diagram, titignan mo muna kung ano yung pwede nating palitan. So, dito, pwede tayo magpalit dito, di ba? Kaso nga lang, wala naman tayong tension B sa acceleration, di ba? So, kahit mag-substitute tayo, wala naman tayong masasubstitute, wala naman tayong maisa-substitute dyan eh. Wala. Dito, meron ba tayong maisa-substitute? Wala rin. Kasi ang hinahanap natin, di ba, acceleration. So, kapag kahit ilipat natin to dito, so, wala naman tayong normal, alam naman natin yung weight sa yung normal force, iisa lang yung value niya, nasa y-axis. So, mag-lead to sa 0. So, 0 over something. So, bali wala rin, hindi natin mahanap yung acceleration. Pero dito sa equation 3, meron tayong manipulate. Kasi alam naman natin na ang tension A, as same lang yan sa tension B kasi nasa iisang pulley lang siya. So, pinalitan na natin yung tension A ng tension B. Tapos, kinapin natin yung the rest. And then, substitute the value ng tension B from the equation 1. Which is, meron tayong mass ng box B multiplied by acceleration. Add natin yan sa weight ng box A. Tapos, equivalent yan sa, instead na 0, mass ng box A multiplied by acceleration. Tapos, after that, alam naman natin na meron tayong weight ng box A. And ang value ng weight or ang equation ng weight is equivalent yan sa mass multiplied by gravity. So, meron tayong mass ng box A multiplied by gravity equivalent to mass ng box A equivalent to acceleration. So, meron tayong pang-apat na equation. Di natin ito ilalagay kung pang-apat siya. I-isolate lang natin yung acceleration dito. Paano? May kita natin, di ba? Madalas ito magamit sa Madalas ito magamit sa dun sa calculus natin. Madalas ito magamit yung palipat-lipat na equation. So, alam niyo naman na yung di ba? Rule ng paglipat-lipat ng equation. Kumbaga, kung meron tayong sum or difference, kapag nilipat natin yung isa, magiging negative. But if it is
multiplication or division, magiging numerator siya or denominator. Naituro ko na yun dun sa part 3 ata ng ating P6. So kung hindi nyo alam about doon, balikan nyo na lang yung video na yun. Now, ililipat lang natin tong mass ng box. Ilipat lang natin tong MBA dun sa kabila. Kasi dalawa silang merong acceleration. So ibig sabihin, pwede natin tong manipulate mamaya. So ilipat natin to sa kabila. So magkakaroon, matitira tong MAG. Equivalent yan sa copy yung MAA. Negative to. So magiging positive yan. Positive MBA. Oh, sorry. Maliit na A yan. Acceleration pala yan. So after that, pwede nating alisin yung acceleration sa equation nito. Itong sa dalawang equation. Ibig sabihin, mayroon tayong tinatawag na ibalik natin to sa distributive property. Tama ba? Gagawin natin siyang distributive property. Kasi since meron silang same variable, which is yung acceleration, pwede natin to ilabas. So, magiging ano yan? MAG, equivalent yan sa acceleration multiplied by MA plus MB. So, kapag dinistribute natin yan, ang lalabas sa sagot is ito. Again, pagkatapos natin ma-isolate yung dito sa equation 3, di ba? Matapos natin i-substitute lahat ng value niyan, yung tension A, equivalent niya sa tension B. So, ang ano ba yung tension B natin? MBA yan. Tapos yung weight natin is mg. So, ayan. Pag nailagay na natin lahat yan, ililipat lang natin yung dalawang equation or yung dalawang variables na merong both acceleration. Lipat natin tong isa sa kabila. So, from negative, magiging positive. Tapos, since itong dalawa is same ng mayroong variable na acceleration, pwede natin itong gawing into distributive property, which is meron tayong acceleration sa labas, tas MA plus MB. So, ibig sabihin yan, pwede na natin to guys na ma-divide into MA plus MB, tapos sa kabila naman, MA plus MB, para makancel tong dalawa. Tama ba? And then, meron na tayong value ng acceleration, which is MAG equivalent yan over MA plus MB. So, ito na yung equation ng acceleration natin. Same lang yan dun sa formula. O, di ba? Pares lang. Dami nating ginawa. Pero ganun yung paano mag-derive ng formula. Medyo nakakalito lang sa una. Pero kapag na-master nyo na, madali na lang yan. Kahit naman ako, nalilito rin sa una yan. Kahit naman siguro sino. Diba? Malilito. After that, tapos na tayo, may equation na tayo ng acceleration. Sa haba-haba ng oras, naka 30 minutes na tayo sa pag-derive pala ng equation. Ngayon, sasagutan na natin. Saka lang tayo dito guys, maglalagay ng value. Kaya nga sabi ko kanina, di ba? Yung sa prop natin sa P6, nilagay niya na agad yung value. Nilagay niya agad yung value ng ito, weight ng box A, di ba? Kasi meron tayong 12 kilograms, tapos sinubstitute na into something like that. Inisa-isa niya na agad yung value. Pero dito, instead na i-distribute agad natin yung mga value niya, kasi medyo nakakalito yun, bakit di na lang tayo mag-derive ng equation? Ano to foreshadowing na to dun sa kapag na siya, kung may friction na yung natin. Kung may friction na yung example natin, but this time, di ba, frictionless pa to. Ganun pa rin, same lang yung way natin na gagawin mamaya sa friction na yung problem may friction. Anyway, focus muna tayo dito. Dami kong sinasabi, baka i-cut ko na lang yun. So, meron tayong equation. So, pwede natin ma-distribute lahat ng value. So, meron tayong acceleration equivalent to MAG. Alam naman natin ang mass A natin, mass of box A natin is 12 kilograms. So, meron tayong 12 kilograms. And then, meron tayong gravitational constant na 9.8 meter per second squared over MA plus MB, mass ng box A kasi 12 kilogram yan. Meron tayong 12 kilogram. Add natin yan sa mass ng box B, which is, ano ba yung mass ng box B? 30 kilograms. So, ayan na. Pwede nyo na itong i-calculator. So, para makita natin kung paano mahanap yung acceleration, yung unit na, syempre, i-plug plus muna natin itong dalawa para di tayo malito. Acceleration equivalent to 12 kilogram, tapos 9.8 meter per second squared, over
12 plus 30 is 42 kilograms. And then, pwede na natin makancel yung kilogram dito. So, ang matitirang unit ng acceleration is meter per second squared. So, kapag nilagay natin yan sa calculator, lalabas ko lang yung calculator. Anyway, thank you pala kay Jokos saka sa mga nagtanong sa akin na wala akong calculator. Thank you. Kala ko may quiz nung time na yun eh. Buti na lang wala. Pinadala ko pa sa mama ko yung calculator ko. So, sasagutan lang natin tong acceleration. Meron tayong 12 multiplied by 9.8 over 42. So, ang sagot is 2.80. 2.8 nandito eh. So, meron tayong 2.80 meter per second squared. So, tapos na tayo sa acceleration. Ito na yung sagot natin sa sa letter A. Ngayon, paano yung letter B? Sa tension. Madali na lang yan. Alam niyo kung bakit? Ayun, sa equation 1, no? Kasi alam naman natin na ang tension A, equivalent yan sa tension B. So, pwede naman natin tong gamitin. Kaso, ililipat pa natin tong weight ng box A sa kabila. Maging MAA minus weight ng box A. Ayun yung tension natin. Pero mas madali na tong mas madali na tong una, di ba guys? Kasi yung tension B na lang yan, no? Equivalent to, i-multiply lang natin yung mass ng box B sa acceleration. May acceleration naman na tayo, di ba? Kakasagot lang natin ang acceleration. So, gamitin lang natin yung equation 1. So, meron tayong TB equivalent sa mass ng box B sa acceleration. So, ano ba yung mass ng box B natin? Diba? 30 kg. Tapos, meron tayong acceleration na 2.80 meter per second squared. So, kapag pinag-multiply natin tong dalawa, meron tayong 30 times 2.80. Meron tayong saktong 84 kilogram meter per second squared. Kilogram multiplied by meter per second squared. Or mas kilala to sa bilang, ay sa unit na newtons. So, tapos na tayo. Ayun na. Meron na tayong sagot sa letter A and letter B. Kung gusto niyo guys i-double check, magagamit niyo yung ibang equation dyan. Magagamit niyo yung ibang equation dyan. Sige. Guys, tapos na tayo. Tapos na tayo dito. Tapos na tayo. Tatry ko lang sa mga curious dyan kung totoo ba na ang tension B natin is 84 Newton gamit tong equation 3. Gamit tong equation 3. So, ililipat lang natin tong weight ng box A dun sa kabila. So, okay na siya. Naghihingalo na yung cellphone ko. So, ito, pang checking lang to kahit di nyo na to gawin. So, meron tayong negative tension A equivalent sa MAA tapos minus WA. Negative to. Lipat na gawin na natin to multiplied each side by negative. Negative 1, negative 1. So, magiging tension A to equivalent sa negative MAA minus, hindi magiging plus yan sa WA. So, ang tension A daw, di ba, meron tayong mass ng box A na 12. So, meron tayong negative 12 kilograms multiplied by acceleration na 2.80 meter per second squared plus ang weight ng box A natin. So, hanapin muna natin yung weight ng box A. So, ang weight daw ng box A equivalent yan sa MAG. Ang weight ng box A natin, MA is 12 kg multiplied to 9.8 meter per second squared. So, pag pinag-multiply natin tong dalawa, 12 times 9.8. So, meron tayong weight ng box A na 117.60 Newton. So, add natin to sa 117.60 kg meter per second squared para di tayo malito. Ngayon, ibig sabihin, pag natin to sa equation, sasagutan na agad natin. Negative 12 times 2.80 plus 117.60 is equivalent yan sa 84. So, ayun. Di ba? Meron tayong tension A equivalent sa 84 kg meter per second squared or TA natin is 84 Newton. Same lang siya sa pinakamadaling gawin.
Pwede rin natin tong i-check yung acceleration. Joke lang, paawat na. Mababaliw lang ako dito eh. Yun lang guys. Next na video natin is about sa paano kung may friction na yung problem. Yun lang. Bye-bye.